Good afternoon, Miss Katrina. Miss Katrina, are you there? Hello, good afternoon. Hi. Welcome to your masterclass in marriage and family relationships, advanced course. Today, the 21st day of July, the year of our Lord 2024, here at PCIDP Marriage and Family Center Institute Incorporated. And we are conducting this class via Zoom. So this is actually your 8th session or session 8. Today we will discuss the rights and obligations of spouses under Article 68 to 73 of our Family Code. So maganda pag-usapan to ngayon. Kasi, kasi makikita mo ang talagang sinasabi ng batas tungkol sa obligasyon ng mag-asawa. Ito, napakahalaga na ito ay naintindihan natin mabuti para mas nalalaman ng mga nag-aasawa yung kanilang karapatan at obligasyon. At nakita ko ang problema kung bakit ang taas ng ating statistics sa hiwalayan. Ang unang problema nakita namin ayon sa aming pag-aaral, sariling pag-aaral, ay hindi naintindihan ng mga pre-marriage counselors ang Article 68 hanggang Article 72 ng Family Code. Ito yung mga rights and obligations na siyempre pag hindi mo naman ito tinutukan mabuti, word for word, at hindi diniscuss sa isang discussion like this, na hindi ko naman nakikita kinukonduct, no? Among our pre-marriage counselors sa mga city hall, hindi talaga maintindihan ito ng mga couples. Kaya pag yung mismong teacher, hindi naintindihan yung kanyang tinuturo, basta nagbabasa lang, no? Pinapakita lang yung description ng article, kino-quote lang, hindi naman niya ma-explain ng mabuti. Problema yan sa ating mga nagbubuo ng pamilya. Kasi parang they just go with the flow na oo nga, dumaan kami sa counseling, nag-attendance kami, pumirma pa kami dyan. Pero later on, nagkakaproblema na ang mag-asawa, pag sinusubok na ng nature, hindi na sila makapag-decide ng tama kasi hindi na naintindihan yung kanilang rights and obligations to each other. O, pangalawang problema, Kat? Napaka-importante no na alam talaga yung rights, not only the rights, pero yung responsibilities, yung obligasyon ng married couple. Oo nga. Kaya hindi sila makaka-decide ng tama kasi hindi nila naintindihan yung tamang explanation ng family code. Kaya sa haba na ng ating mga discussion tungkol dito, na intindihan mo na siguro na ang pagpasok sa marriage ay pag-iwan ng ating mga negatibong bitbit, dala-dala, pagkataong hindi maganda, pangit na ugali, at mga bisyo na hindi kailangan ng marriage, na hindi pwedeng bitbitin sa marriage. Pero dahil hindi naintindihan ng nagtuturo mismo, kaya hindi na maintindihan ng mga couples yung kanilang obligasyon. Obligasyon pala na atin, bawat isa sa atin, obligasyon natin na iwanan lahat ng mga pangit na ugali na yan. Obligasyon din natin na iwanan yung mga bisyo natin pagpasok natin sa marriage. Obligasyon pala din natin na huwag makinig sa mga maling payo tungkol sa pag-aasawa. Obligasyon natin kumuha ng mga tamang impormasyon lamang tungkol sa pag-preserve ng marriage natin kapag tayo sinusubok na. Dahil rights iyon ng ating asawa. No? Kaya tayo binigyan ng obligasyon kasi rights iyon na dapat matanggap ng ating asawa. Okay? Naalala mo yung definition ng marriage sa Article 1, Kat? Opo, yung kumbaga legal na kontrata, permanent union ng babae at lalaki.
yung marriage din yung foundation ng family. Okay. Isang gusto But the kong foundation of marriage is yung lalaki. yes, okay. At hindi natatapos yan doon. Kat, don't forget na pinag-iisang Opo. katawan sila. Okay? Ay, apo, apo. Na hindi mo makikita sa family code na required silang maging isang katawan. Dahil yan ay spiritual part or spiritual side ng pag-aasawa. Mm. Kaya pag naging isa na sila, isang katawan, yung less stress na yung kanilang pagsasama, bihira na magtalo, bihira ng mag-argument or magsiraan sa isa't isa, no? Mm, mm, bihira mm. bihira na magreklamo yung bawat isa sa isa't isa, no? Kumbaga, parang hindi mo na makita nag-aaway sila. Kasi namamanage na ng maayos nung isa yung kanyang emotions. At ganoon din yung isa na mamanage niya mabuti yung kanyang mga sasabihin sa asawa. Pinipili lang niya yung tama at dapat sabihin sa kanyang asawa. At Mm. hindi yan nakikita ng mga Pilipino na posible, no? Hindi nakikita ng mga Pilipino yan na nangyayari pala yung ganyan. Basta alam ng typical Filipino ay magulo ang marriage. Mm, mm, mm. A Oo. roller coaster ride. Oo, ganun ang description nila, no? Ng mga mangmang, ignorante. Ang description nila sa marriage ay may stress lagi sa marriage. Dahil ang nagsasama ay imperfect human beings. Mm, Okay? Hindi pwedeng hindi pwedeng walang stress sa marriage. May ganun pa ako narinig, ano? No, kailangan talaga yan sa marriage, yung nagtatalo kayo. Eh, paano kung ayaw nung isa makapagtalo? Di ba? Parang mm. parang ikaw lang yung naghahanap ng gulo eh. Ayoko may stress, ayoko makapagtalo sa iyo. Bakit ka lang aaway? Di ba? Mm, May ganun mm. eh. So, hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama ang sinasabi ng mundo tungkol sa marriage. Tandaan natin na anumang bagay or opinion ng tao na wala doon sa design ng manufacturer ng produkto, yan ay tampering. Pag sinabing tampering, pakikialam sa design ng produkto ng iba. Nako mo, Mm. pakikialam sa design ng produkto ng iba. Kung hindi naka-align sa design ng produkto, yung sinasabi ng mga tao, eh wag natin pakinggan, wag natin gawing gabay sa ating mga desisyon, wag nating pag pagbasehan ng ating mga kilos o salita sa bawat isa. Halimbawa, pag narinig mo sa kapitbahay mo o sa kaibigan mo na tama yan girl, no? Isang babaeng ina-abuse, lumapit sa mga kaibigan at syempre, ano ang ipapayo ng mga kaibigan niyang hiwalay din sa asawa or mga dalaga, no? Oo, oo, oo. Anong ipapayo sa kanya kundi tama yan girl, ginagawa mo, lumaban ka girl. Mm, mm, mm. No? Karapatan mong maging masaya, girl. Oh, mga ganun ang turo nila, no? Kasi hindi nila na-experience sa pag-aasawa, kaya ang feeling nila, ang tingin nila sa sitwasyon mo ay one-sided. Hindi nila naintindihan yung pag-aasawa eh. Tapos nilapitan mo for Advice. advice. Oh. So walang authority yung mga tao nilalapitan mo. Not supposed to be, ang isang taong nagpapayo or isang taong marunong, no? Marunong magpayo tungkol sa marriage, psychologist man yan, o psychiatrist, or pare, or pastor, ang tinitingnan niya lagi dapat yung institusyon, hindi yung human beings. Okay? Ang mga payo niya dapat ay Opo. towards the preservation of the institution where the two human beings are under. Okay? Opo. Kaya
pag hindi siya, pag nakatutok yung counselor or therapist doon sa isang tao lang, nakatutok, naawa siya, no? Kaya, Oo. kaya, yung bang nakaka-relate siya kasi meron din siya experience na inabuso daw din siya ng asawa niya noon. So, kaya kamping-kampi siya doon sa kliyente niya. Yan yung mga hindi tamang tao. Okay? Para lapitan. Kasi ang dapat tinitingnan ng isang counselor, ng therapist, ng isang pastor, ng isang psychologist ay ang preservation ng institusyong tinayo nilang dalawa. Okay? Now, tingnan natin yung sinasabi ng batas tungkol sa rights and obligations ng mag-asawa. Ayon sa Article 68 hanggang 71 ng Family Code, ang atin daw asawa ay merong rights habang tayo ay may obligation. Okay? Mayroong rights Mhm. siya habang tayo ay may obligation. Pag binaligtad naman din natin ang positioning ng male and female, ganoon din lang sasabihin ko. May rights siya, ay may obligations ka kasi rights niya yun. Okay? Ibibigay mo yung rights niya at yun ang obligasyon mo. Okay? Opo. Kaya, basahin natin yung meaning ng rights. Something to which, pakibasa mga kat, Something to which one has a just claim, such as the power or privilege to which one is justly entitled. yan, karapatan daw ang tawag sa power or pribilehiyo, no? To which one is justly entitled. Kung sinabing justly, no? Yung just, galing sa salitang justice, no? Yung justly, from the word justice, which also means legal. Okay? Pag sinabing legal, ito ay galing sa isang batas. Okay? Isang rights na binigay sa atin mula sa batas. Okay? Mhm. Opo. Kagaya din ng pagboto. O, sa batas natin na tayo ay may kalayaang pumili ng ating leader. Yan ay nasa ating konstitusyon. So, ang tawag po dyan ay rights o karapatan. Kaya napakahalaga na ine-exercise din natin ang ating rights all the time na binigay ng gobyerno. Kasi anuman ang sino man yung maupo doon tapos hindi ka bumoto, anti anti-Christ pala yung naupo, no? Ungodly. Lagot na tayo. Okay? Ang mga gagawin niyang batas ay hindi para sa ikatitibay ng pamilya. Kasi saan mo ba makikita yung mga batas na dapat ilagay para tumibay ang pamilya? O di dun sa Bible. Kaya kapag yung lawmaker wala idea tungkol sa Bible, iba yung ideology nila, hindi mo makikita yung mga values ng Diyos sa ating mga batas. Mawawala talaga yan. At the moment na naging batas ng isang ungodly provision, ungodly law, maraming taong susunod kasi batas yan, kaya mabubuo ang isang negative culture. Okay? Opo. Halimbawa, halimbawa may isang gay na nanalo lawmaker. Merong bit-bit na mentality yan na gusto niyang matupad. Pero personal. Personal niya yun. Ano yung personal niya? Gusto niyang ipaglaban yung kanyang karapatan bilang gay. Okay? Kapag yan Mhm. nanluklok sa Kongreso, bit-bit niya yung mentality na yan na siyang ilalagay niya sa batas para ma-please siya at ma-please din ang maraming taong naghahangad ng the same rights as a gay. Pwede niya Mhm. ipursu yung LGBT Mm. SOGI bill, di ba? Mm. Pwede niya ipursu ang same-sex marriage.
at at kung ano-ano pa na siyang nanggaling sa kanyang personal na paniniwala na ginagawa niyang public belief or ina-assume niya na inaasahan din yan ng maraming mga may Pilipino. Kaya to please others, he will make a law that will also please himself. Mhm. Kaya Tama. pag kaya pag yan ay hindi align sa Bible, nanganganib ang ating susunod na generation. Okay? Kasi all throughout history, even to the world history, even to the Bible, marami na nabura sa mapa na lahi dahil sa kamangmangan at immorality. Mm. Nabura sa Bible yan. Nabura sa world history books. Bakit? Because of ignorance and immorality. Kaya alam mo ba, nakita ko na, Kat, na someday mauubos ang Pilipino. Pag hindi tayo umayos. Pag hindi tayo umayos, mauubos ang... Sasakupin. Oo, talagang mabubura tayo sa mapa. Tingnan mo, America and China, nag-aagawan sa mga lupa, di ba? Mhm. Pag yung mga citizens ng mga yan, nag-asawa ng mga Pilipina, which is happening now for the last 100 years, di ba? Mas matimbang yung dugo nila kaysa sa dugo natin eh. Napansin mo? Oo. Di ba? Di ba? Nangingibabaw eh. Maputi talaga ang batang lalabas eh. Sa foreigner na tatay eh. Di ba? Ang lakas ng dugo nila. Kaya isa yan sa confirmation nila from the Greek philosophy na sila ay uh, mandated, no? Divinely instituted as leaders of this world. That's what they think about themselves. Even yung Chinese, malalakas din ang dugo ng mga yan. Malalaking tao din yan eh. Pag nag-asawa ng Pilipina, anong itsura ng bata makikita mo? Pilipino ba? Chinese. Hindi naman eh. Chinese pa rin eh. Oo. Di ba? Lakas talaga ng dugo. Oo. Kaya nga, pwede tayong matabunan talaga, dahan-dahan. Kapag lahat ng kababaihan natin, inasawa ng mga foreigners. Oh, parami mga babaeng naghahanap ng foreigner kasi may future daw sa foreigner. Kaya baka 40 or 50 years from now, asahan mo, mag-aagawan ang lahi ng Western or Chinese dito sa lupang ito. Kasi maliit lang naman tayo eh. Di ba? Oo. Yung India nga wala na rin silang paglagyan doon sa dami ng populasyon nila, di ba? Dami rin pupunta mga Bombay dito. Tapos may isa pang Bombay na nakaupo na sa Supreme Court natin. Oh, alam mo ba 'yon? May isang Supreme Court Justice na Bombay. Hindi ako masyado na Oo. nagno-news. Kasi pag yan dahan-dahan na upo sa gobyerno, wala na Pilipinong magkokontrol ng gobyerno. Okay? Talaga. Oo. Oo. Wala na. Mapupunta na Ano sa na yun? mapupunta na sa control and authority nila. Mga dugong banyaga. Na kunyari lang Pilipino, kunyari lang dito pinanganak, pero ano yung interest niya? Adi yung pinanggalingan niya, yung totoong pinanggalingan Mm. niyang lahi. Mm. O, sino bang magkakaroon ng malasakit sa lahi natin? Meron ba? Mm. Mas mangingibabaw yung mga puti na i-maintain yung kanilang lahi. Ganun din ang India. Mm. Mas i-maintain nila, mas poproteksyonan nila ang kanilang lahi kaysa sa Pilipino. Hmm. Okay? Kaya pag hindi natin na ituro sa mga bata yan, sa susunod na generations, naku, magiging utos-utosan lang din yung mga yan. Balang araw. Kaya kailangan nila mag-aral na mag-aral na mag-aral. Pag nalaman nila ang history, malalaman nila later on, haharangan nila kung sino man yung nagbabalak na
mag-overpower sa kanila at gawin silang utusan o gawin silang slave. Bakit natin na pag-uusapan to? Kasi may kinalaman to sa pag-aasawa din. Mm-mm. Oh, na kapag yung mentality na nag-asawa, gano'n, slave mentality, walang matutupad na goal sa taong yan. Hindi magtatayo ng business yan. Bakit? Alam niya sa paniniwala niya sa sarili niya, mababang uri ang kanyang lahi. Lahi ng slaves. From the very beginning. Slave ng Spanish, slave ng mga Americans, naging slave tayo ng Japanese, naging slave tayo ng British, then naging slaves na rin tayo ng mga Chinese. Punta ka sa Divisoria, mga may-ari ng negosyo, Chinese. Ang tauhan, sino? Di ba? There's something wrong with that. Totoo. Something wrong with that. Marami na nga rin Muslim na nagnenegosyo, negosyante. Mm-mm. Mm. Tauhan nila, yung Pilipino din. Anyway, so yun ang rights. Ano naman ang obligation? Pakibasa mo, Kat, obligation. Obligation, something one is bound to do, duty, responsibility. Something one is bound to do. Pag sinabing bound, nakatali ang kamay natin. Hindi tayo makatanggi. Hindi tayo makareklamo. Hindi tayo pwede magbigay ng kondisyon na hindi natin pwedeng gawin because of hindi convenient sa atin. Walang Mhm. ganun. Something one is bound to do. Nakatali ang kamay mo. Wala kang choice kundi Mm-mm. gawin ito. Gampanan ito. So isa-isahin natin ngayon ang rights na mag-asawa. Number 1, pakibasa mga Kat. Right to defend the life and honor of the other. Karapatan ng asawa mo, although nakalagay ito sa revised penal code, hindi ito nailagay sa family code. Kasi ang nakalagay sa family code, honor. Honor or respect, mutual respect and honor, etc. It's written under Article 11 of the revised penal code na karapatan ng asawa mo na depensahan mo siya, yung kanyang buhay Mhm. at karangalan. Depensahan mo yung kanyang buhay at karangalan na hindi mo hahayaang malagay sa panganib ang iyong asawa. Hindi ka papayag na masira ang pangalan ng iyong asawa. Okay? Mm. Yan ang meaning niya. Kahit Oh, ano pang galit mo, no? Kahit ano pang... yes. Yes. Kaya hindi pwedeng maging bahagi ka ng kasiraan ng asawa mo eh. Mm. 'Di ba? Alam mo, may nagchichismisan Oo. sa kan, Yung karamihan nagchichismisan. kasi, pag nag-aaway lang, social media na lahat. So, Oo. nabubulgar na yung Oo, ang yung away nila. dami na tuloy nakakaalam. Kahit, kahit na kayo lang dapat ang makaalam, mag-asawa, 'di ba? Hmm. So ito namang asawa na pinost sa social media, ididepensa ang sarili niya. Di ba? Kaya nagkakaroon siya bigla ng obligasyon na magpaliwanag. Nagbibintang ka ng asawa mo ganito. Mm-mm. Totoo ba yon? Isang ano yan, isang maruming gawain ng isang asawa. Yung siya pa mismo, no? Yung nagdudumi sa pangalan ng kanyang asawa. That is a criminal liability or offense. Okay, pakidagdag mo yan sa iyong lesson, ha? Kat? Yun nga, yun ang napansin ko, hindi to included sa sessions namin Oo, with couples. yes. Wala yan sa pre-marriage counseling manual. Oh, Okay, ang dami ko nakita problema talaga. Daming kulang. Hmm. Next, right to cohabitation. Ano pagkakaintindi mo sa right to cohabitation? Kat? right to cohabitation. Hmm. Pag cohabit, di ba, kailangang magsama kayo Sa isang bahay. ng bahay. Yun ang So, meaning ng cohabitation kasi
Habitation means house. Dwelling Mhm. place. Dwelling place. Opo. Oh, anong tawag sa taong nakatira doon sa dwelling place? Eh, this is someone who cohabits, who Mm. cohabitates with each other. Okay? Living with, With the spouse. yes, opo. Oh. O kaya kahit na nakalagay ito sa family code, may sumusunod ba dito? Wala naman. Kasi pag walang silbi yung asawa, mag-a-abroad para mapakain yung pamilya. Mhm. O mag-a-abroad, edi nawala na sa loob ng bahay yung isa. Di ba? May violation na. Mm. Wala naman magawa yung gobyerno kasi wala silang makain eh. O bayani pa nga ang turing sa ating mga OFW. Oo. Mm. 'Di ba? O Oo. doon pa lang nasira na ang pamilya. Mm. Marami nang pwedeng mangyari. Mm. Nawala na yung 2 taon nagsasama, isa na lang nandun eh. Okay? So hindi Kasama rin pa mga extended families yung mag-asawa na hindi pa kayang mag-separate sa kanilang mga magulang. mm. And I'm Medyo may sure, problema yun. Kasi oo, living together kayo pero living with your in-laws. yes. So 'di ba sabi better na talagang magpundar at magsama kayo na kayo lang to build your own family. Yes. Magpundar muna. Kaya nga dapat daw tinetesting yung asawa eh. So, halimbawa, pwede bang mag-ipon muna tayo ng para sa bahay natin bago tayo magpakasal? O, pag-aralan mo kung ano yung Hmm. kung ano magiging reaksyon niya. 'Di ba? Sabihin mo, wag muna tayong pakasal. Ipon muna tayong bahay. Malalaman mo yung reaksyon ng taong yun pag tinest mo under pressure. Okay? Kasi mas nangingibabaw sa kanya pag-asawa na eh. Eh ikaw, di ka pa ready, kaya wala pa kayong bahay. Kaya pwede mo testingin yung pakakasalan mo. Sabihin mo sa mga applicants mo yan diyan. Hmm. Next is the right to sexual intimacy. Ano ibig sabihin nito, Kat? Yung pagkakaalam ko lang din, syempre yung sexual intimacy is a physiological need based Mm. on dun sa law. So kung mag-aasawa kayo, karapatan nyo yun na maibigay sa inyo yung physiological na need yun. Isa yan sa mga basic needs ng couple. Mm. Alam mo bang alam mo bang dahil diyan sa rights na yan to sexual intimacy, bawal kang tumanggi pag kinalabit ka. Kasi karapatan niya yung hinihingi niya sa'yo. Kaya Oh, medyo ting naman siya sa mga marital rape. oo, di ba? Kaya pag pinuwersa, sasabihin, ni-rape siya. Oo. Oh. Ito naman mga lawmakers natin, palibasa, hindi rin nagbabasa siguro ito ng mga tamang wisdom sa Bible, gagawa ng batas na i-declare na rape, marital rape. Oo, di ba sir? Oo. Sexual kasi dapat daw syempre kung kakalibitin ni Mr. si Mrs. Hmm. eh portable din naman si Mrs. Yung hindi naman Dapat. siya pagod o gusto niya. Kaya Dapat. tayo, yun nga, RA 9262 um, Oo. na nagbibigay protection sa mga babae. Ang problema naman, nandyan yan no, sa Article 68 ng Family Code of the Philippines, which is Mm. conflict doon sa batas na meron tayo. Oo nga. Alam mo kung bakit nagkaroon ng marital rape law? Isa lang ang pinanggagalingan Mm-mm. niyan. Isa lang pinanggagalingan niyan kasi napakaraming babaeng tumatanggi and at the same time, napakaraming lalaking hindi marunong maglambing. Mm. Eh gusto kasi patong ng patong kagad.
Di ba? Ang daming lalaking ignorante na ang feeling nila kasi pag nag-release sila sa asawang babae, napasaya nila yung asawa nilang babae. Yun ang feeling nila. Mm. Mm. Pero hindi alam ng mga lalaki na naghahanap din ng satisfaction yung babae. Di ba? Mm. Mm. Ang sasakyan, bago sakyan, ay kinukondisyon. That is a principle. Mm. Para tumakbo yan ng maayos, tahimik, at at maganda, kinukondisyon. Paano kinukondisyon ang babae? Ikaw, Kat, in your point of view as a woman, sabihin mo dito ngayon, paano ba dapat kondisyonin kayo? Siguro may ano muna, hindi naman agad-agad gagawin yun. Mm, Siyempre, kailangan yung nandyan yung lambing. mm, May time kasi yan. Baka naman kasi talagang pagod si misis at ikaw naman atat na atat ka. mm. Parang kailangan din, nasa tamang timing din. Nasa tamang emotions at Yeah, lugar. Parang yeah. ganun. Moment mo to. Moment mo to, Kat. Sige, moment mo yan. Pagkakataon mo na yan para ituro sa lahat ng kababaihan at kalalakihan yung tamang gagawin. Hindi yung sampa lang ng sampa. Okay? Yun. Dahil marami ng eksperto ang nagsabi, yun nga, bago mo sakyan ng isang sasakyan, kondisyonin mo. Dahil ang babae, hindi lahat ng oras ready. Napag-aralan na yun sa science. O, Mm-mm. alam ba ng common males yan? Alam ba ng average Filipino yan? Ayun. Mm-mm. O, ang lalaki, napag-aralan din ng science na ready anytime ang lalaki. Kahit saan yan. Kahit mapakusina, mapakotse, mapahagdanan, mapalikod bahay, ibabaw ng kotse, kung saan-saan, ready ang lalaki. Mm. Na-prove na rin ng science yan. Pero ang babae, hindi all the time ay ready. Kaya anong gagawin ng lalaki? E di i-ready niya, i-condition niya yung misis niya. Di ba? Mm-mm. Mm-mm. O, pag na-condition na ang misis sa paglalambing, sa pagsasalita ng mga sweet nothings, yung intimacy muna ang mauuna, kailangan pa ba makiusap ng lalaki? Oo, hindi na. Hindi na, di ba? Oh. Kung sana ibibigay ng babae yun, bakit? Kasi kondisyon na siya. Mm. Hmm. Napapag-usapan ba to sa City Hall? Hindi naman eh, no, Kat? Hindi. Hmm. Kailangan maintindihan niya na lahat ng lalaking nag-aasawa. That is a principle. Ano yung principle? Ano ibig sabihin ng principle? Isang batas or law na wala tayong say, Mm. kundi sundin at i-comply o i-comply. Okay? Next na rights. Pakibasa mo, Kat. Right to procreate. Ano ibig sabihin yan para sa'yo? Syempre, pag pumasok ka sa marriage, sa right ninyo na magkaroon ng supling Hmm. or magkaroon ng anak. Anak. Kasi nga, yan yung foundation. Marriage is the foundation. Yes. Yan yung Kasi, pagkakain. yes. Procreate. Procreate, no? Create. Pro. Create. Pro. Life. Oh. Ibig sabihin, rights nung isa na siya ay makubuo ng anak at karapatan nung o obligasyon naman ng isa na to pa rin yung kagustuhan niya magkaanak kayo Opo. or sila, di ba? Kaya Mm-mm. magiging problema yan sa marriage talaga kapag yung isa pumasok sa marriage na hindi pa pala ready mag-anak kasi inaalagaan yung kaseksihan, ayaw masira ang figure,
etc. Marami ng cases sa korte natin ang naging landmark yung desisyon dahil sa ganyang sitwasyon na pumasok sa Mm. marriage na 2 years na wala pa nangyayari sa kanila mag-asawa. May isang case na, Mm. oo, 2 years na wala nangyayari. Kasi yung babae, model. Mm. Yun lang pinagkakitaan niya. Modeling. Mm. Oh. Hindi naman siya binibigyan ng pera ni husband dahil busy sa negosyo din. Oh. Kaya ito si Mrs. gumagawa ng paraan lagi para magkaroon siya ng sarili niya pera. So, Oo. ang pagsasama para naging companionship na lang. Merong inuuwi ang bahay si babae at merong tinuturing na asawa si husband. Pinapakita sa publiko, oh, I am married, pero hindi naman siya happy. Hmm. Mm. Kaya nag-file siya ng petisyon sa korte after 2 years para ideklarang uh, null and void yung kanilang marriage kasi wala namang marriage, hindi na consummate Mhm. yung kanilang pag-iisang katawan. Mm. So, dineclare yung marriage nila as void kasi yung babae ay hindi binibigay yung karapatan ng lalaki para mag-procreate. At yung hindi pagbibigay na yan ay tinatawag ng science na psychological incapacity. Um, Ganon din naman sa hindi pagbibigay ng sexual needs ng asawa. It's also covered by psychological incapacity. mm. Hmm. Ibig sabihin ng incapacity, inability to provide. Inability to do what is necessary or required by law. Okay? Number 5. Pakibasa mo ka. Number 5, right to jointly exercise parental authority over the children. Anong pagkakaintindi mo dyan? Meron kasi tayong mentality na yung parental authority or ang pagdidisiplina sa bata ay obligasyon lamang ng lalaki. Minsan Mm. ganun sa mga Mm. counseling namin, may Mm. may parang boy abunda na na style na o sino ang kaninong obligasyon ang magdisiplina sa bata, kay lalaki ba, Mm. kay babae, obligasyon ang mag-manage ng finances ng family, kay lalaki ba or babae, Mm. or kanino obligasyon yung ibigay yung parental yung needs ng bata sa Mm. lalaki ba or babae. Para sa akin yung pagkakaintindi ko dito, both babae and lalaki should exercise parental authority over their children. So Mm. pareho na magbibigay ng parental authority, guidance. Yes. Oo. Okay. Wala namang masama dito sa nakalagay sa batas na ito, no? Ang Mm. kino-confirm ng provision na ito sa family code ay pareho kayong merong authority or karapatan na magturo ng tama sa inyong mga anak. Okay. Mm. Nagiging question ito or lumalabas ang irregularity, no, something that gives the parents stress kapag pareho sila nag-exercise ng sabay at magkaiba ang Mm. instruction. Okay? Pareho sila nag-exercise ng ng authority nila pero magkaiba ang instructions. Doon lalabas ang stress. Halimbawa, Yun. halimbawa si daddy gusto niya sa bahay ganito. Pero oppose naman si wife sa kanyang gusto. Anong Mm. ibibigay nito? Anong ibibigay nito sa bata? Anong effect sa bata kapag magkaiba sila ng gusto? Hindi Mm. mako-confuse yung bata. Di ba? Oo. Pangalawa, ano mararamdaman ng lalaki kapag may wife na hindi naniniwala sa sinasabi niya? Ano mararamdaman ng lalaki? Mararamdaman niya siya ay nadidisrespect. Okay?
Sa ayaw at niya sa gusto, mafe-feel na yon na siya Oo. ay hindi nire-respeto ng wife niya. Kaya ang ending, tatahimik na lang si husband para walang bugbugan na mangyari. Tatahimik siya. At si wife yung magte-take over para ipursu yung kanyang rules sa bahay. Para ipursu, Mm. ipatupad ang house rule sa bahay. Ano ang susunod na effect? Hindi na makikialam si husband sa bahay. Hahayaan na lang niya yung wife niya na magpatakbo ng bahay, ng operasyon ng administration ng bahay. Okay? Kasi masyadong malakas yung personality ni madam, ni wife, di ba? Mm. O anong tendency na pwede naman mangyari sa husband? Hindi na siya uuwi ng maaga. Kasi hindi naman siya yung nasusunod sa bahay. Mararamdaman niya yun na siya ay nawawalan ng role Oo. dahil napalitan na yung kanyang role ng wife na naghahari-harian. Okay? So, Ano, paki, simple ha? example lang. Halimbawa, yung anak mo, dinisdisiplina mo na wag siyang kain ng chocolate. Yung Mm, anak mo ngayon, umiiyak, mm, nagtatantrums kasi gusto kumain ng chocolate. Halimbawa, mm, si husband, dinidisiplina nga niya na later na, mamaya na. mm, Here comes the mother na parang nakakaawa dun sa bata. So, mm, binigay yung parang simple example dun sa answer na siyempre may confusion dun sa bata. Tapos mm, din parang mafe-feel ni husband na parang hindi naman ako wala akong say sa mm, pagbibigay ng disiplina dito sa bata. Siguro mas maganda kung tama yon jointly na mm. mag-usap talaga yung mother and father in providing parental authority over the child. Okay. Yung pag-uusap, Kat, Mm. hindi sapat. Hindi sapat yung pag-uusap. Kasi sa pag-uusap, may possibility na i-insist ng isa yung kanyang rights. And at the same time, yung kabilang party, i-insist niya yung kanyang rights. Eh sabi dito sa family ko, jointly exercise parental authority. Bakit hindi mo rin pakinggan yung gusto ko? Nakabubuti ito sa anak natin. There will be an instance like that. Di Mm, ba? mm. O, Mm. bakit hindi natin tingnan kung ano ba yung sinabi ng Diyos tungkol sa setup ng pamilya, Hmm, mhm. setup ng mag-asawa? Ano ang sinabi ng Diyos? Oo. Tingnan natin sa Genesis. Balikan natin yung Genesis. Meron kang Google dyan. Opo, sir. Naalala mo yung binasa natin sa Genesis chapter 2? Chapter 2, verse 3 pala. Genesis chapter 3, verse 17. Verse 16. Pakibasa mo ulit, Kat. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to the husband, and he shall rule over thee. Okay. Di ba? Apat na bagay na nilinaw ng Diyos sa babae. Oh, dahil nag-asawa ka, sabi niya, madadagdagan ang hirap mo sa pagkakanak. Okay? Mm, Number 1 yon. Ano yung number 2? In pain, you will bring forth children. mm, Mahihirapan ka talagang manganak. mm, Okay? Kasi yung sharply increase na unang sinabi, meron na existing pain, pero dinagdagan pa niya. Okay? Sharply increase eh. Baga, mabilisang tumaas yung probability of pain. So, pangalawa, mm. mahihirapan ka talaga sa panganganak. At marami nga dyan nanganganak na halos
nabubuwis pa yung buhay eh. Di ba? Mm. Pangatlo, your desire will be for your husband. Lagi mong nanaisin yung husband mo na nasa tabi mo, etc. Lagi mong hahanapin, etc. Lagi mong kukwestiyonin kung nasaan, etc. Pangatlo yun sa sinabi kasi ng Diyos kay babae. Hmm. Ano Mm. yung, ano yung pang-apat? He, And hmm, and, and he rule over they. yan. And he will rule over you. Okay? Kasi Mm. nga, before the apple picking event happened, they were singles in chapter 1. Okay? Sila ay singles noong Mm. chapter 1 na parehong may capacity to lead. Merong abilidad to be a leader. Parehong may abilidad na mag-produce ng pera. Parehong may abilidad na maging successful. Naka-built-in yung kapasidad para maging successful. Basta matuklasan lang later on. Pag yan nagsama, na hindi nilagyan ng Diyos ng rules or tamang positioning, magbabakbakan yan araw-araw. Mm. Magkukumpit. Magkukumpit yan pareho kasi parehong talented, parehong binigyan ng ability to lead, produce, to be fruitful. Di ba? Walang inferior, walang superior eh. Kaya nga hindi kasama sa utos ng Diyos to dominate another person. Pero pagdating sa pag-aasawa, naging specific yung utos ng Diyos. Magiging ruler mo siya. Kasi nga, hindi pwedeng magkaroon ng dalawang ruler sa isang organisasyon. Lagi yang magkukumpit, magtutunggali, magtatagisan ng talino, magpapalabas ng kanilang mga galing sa isa't isa, which is hindi kailangan ng marriage. Bakit? Ang intention ay maging isa sila eh. The intention is for them to become one in all their decisions para walang stress, walang labanan, walang kompetisyon, walang bangayan, walang pagpipilit ng gusto. Kailangan merong isang magpapakumbaba. Di ba? Tama. Pero nilinaw yan ni Apostle Paul sa New Testament na ang lalaki ay ni-required na rin mag-submit sa wife on a case-to-case basis. Kapag ano yung case-to-case basis na yan? Ayon sa pag-aaral, pinag-aralan din namin, ano yung mga possibility na na dapat mag-submit yung husband sa wife? Ano yung mga possibility? Kapag yung wife, nakikita niya yung kanyang goal, nakikita niya yung kanyang vision, dahil nga may abilidad siya to fulfill that goal, tapos ito si husband, wala pang vision na nakikita, wala pang pag-asang umasenso ang buhay nila, kaya si babae magte-take over. Kaya pag nakita na ng babae na nagpo-produce na ng pera yung kanyang ginagawa, kailangan na mag-submit ni lalaki kay babae. Magsasubmit na siya in what way? Tutulong siya sa negosyo, tutulong siya sa ginagawa ng asawa niya. But that is only temporary. Dito ka naman masusurprise. Ang lalaki, dahil siya yung unang sinabihan sa Garden of Eden na maging fruitful, in the long run, hindi nagugustuhan ng lalaki na siya ay dinodominate ng babae, na inuutos-utusan na lang ng babae in the long run. Kaya magkakaroon uli ng malfunctioning sa relationship because itong si babae, naging ruler na sa bahay, ruler na in the family, na dapat ginagawa ni husband. Kasi yun yung system na sinet up ng Diyos sa marriage. Hindi nangyayari na maging ruler si husband sa wife. Hindi nagaganap. So, magmamalfunction siya.
Mm. Because yun yung original position niya. Yun yung original role niya. Yun ang original obligations niya ni husband. Pero hindi Mm. nangyayari. So, nagmamalfunctioning ulit yung relationship. Magugulat ka, bakit maayos naman yung business nila? Alam na alam ni Mrs. yung trabaho. Yumaman yung pamilya dahil sa kakayahan ni Mrs. Pero yung mister nawawala. Oo. Ang dami kong nakikita na sa social media ngayon na successful online seller, nagiging bilyonaryo, ni milyonaryo, pero nawawala yung mga husband sa eksena. Hmm. Ano nangyari? Eh merong isang lalaking nagmamalfunction dahil hindi nangyayari yung nararamdaman niyang dapat siya yun na gumaganap at nagli-lead sa family. Hmm. Dahil ang effect ng kanyang pagsuway sa Diyos, sa Garden of Eden, ay ito, yung effect sa lalaki. Anong effect? Pakibasa mo, Kat, to Adam he said, Saan dito, sir? sa screen. To Adam he said, To Adam he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. okay, lalaki ang sinasabihan niya dito. Dahil nakinig ka sa asawa mo, Mhm. bigla akong napatigil dyan. Teka muna, masama pa makinig sa asawa? Eh, ano ba nangyari? Ano ba sinasabi kasi ng Diyos dito? Yung bang tinutokso na yung babae, katabi lang siya ng babae, hinayaan niyang matukso siya. Di ba? Ang sabi ng verse sa Genesis chapter 2 ay inabot sa kanya, o chapter 3 pala, inabot sa kanya yung apple, kinagat naman niya. Mm-mm. Yon ay equivalent sa pakikinig sa wife. Hindi niya na control. Teka muna, bawal ito ah. Bakit mo bakit mo ako ini-encourage na sumuway? Dapat may ganong eksena eh, 'di ba? Mm. O dapat merong ganong paninindigan si husband na teka muna, mali yan, mali. Wag, yan ang utos ng Diyos. Wag nating suwayin. Eh walang ganong naganap. Walang husband na ganon na naganap. So sabi ng Diyos, nung ikaw ay binata pa, lahat ng kailangan mong kainin nandiyan. Kasi ako ang source mo, ako ang magulang mo. Kaya hindi mo kailangan magtrabaho sa loob ng Garden of Eden. Pero dahil nakinig ka sa asawa mo at kinain mo yung pinagbawal ko sa iyo, na huwag mong kakainin, curse is the ground because of you. Isusumpa ko ang lupa dahil sa iyo. Lahat ng kakainin mo ay manggagaling na sa pagbubungkal mo. Hindi naman siya kasi dating nagbubungkal sa Garden of Eden. Mm-mm. Pero dahil nag-asawa daw siya, lahat ng kakainin mo ay manggagaling na sa iyong pawis. All the days of your life. And then, here comes the wife, nagtatago ng sarili niyang pera. Tapos, Mm. ang pera niya, pera lang niya. Di ba? Ang pera ng husband ay Pera pa rin niya. pera pa rin niya. Nararamdaman mo rin yan, Kat, di ba? Mm. But I don't blame you for that. Bakit? Kasi it's natural. Yun yung design sa inyo. To expect the man to receive what you need as a human being. Now, naintindihan mo na bakit may feeling kang ganyan? At lahat ng kababaihan na nag-asawa, ito ang dahilan. Kasi nga, sinabihan niya yung lalaki, dahil nag-asawa ka, sa'yo na manggagaling ang lahat ng kakainin ng babaeng yan.
Kaya may feeling silang ganun. Mm. It's natural. At kinuha yan sa katawan mo, that means baby mo yan. Kaya may ugaling parang baby ang mga kababaihan pag nag-asawa. Ano ba ugali ng Mm. baby? Anong ugali ang baby? 'Di ba? May oras na kapag kayo ay frustrated, 'di ba? Kat, hindi pwedeng magutom kayo, hindi kayo pwedeng umiiyak, hindi kayo pwedeng hindi napoproteksyonan, 'di ba? Mm. Yung yun lang paglalakad sa kalye na hindi kayo nahawakan ng husband mo, frustration na sa inyo yun eh, 'di ba? Nahayaan ka lang maglakad. 'Di ba? You feel that way? Oh. Kasi nga, you expect the man to protect you, secure you, feed you, nourish you like a baby. Hmm. Mm. Hindi nyo naman mapaglabanan yan kasi that's how you feel. Effect ng pag-aasawa yan eh. Di ba? Gusto niyo yung Mm. inaalalayan kayo sa pagbaba, gusto niyo yung lagi kayong niyayapos, di ba? Ganun din naman treatment natin sa baby. Gusto natin sa baby, lagi tumatawa. Kaya gustong-gusto niyo rin na pinapasaya kayo ng husband niyo. Kaya required sa husband na ma-develop ang sense of humor. Mm. That's how you feel. That's what you expect because you are a baby. Galing sa katawan ng lalaki ang bawat babae. Okay? Kaya doon sa setup sa family code, kailangan ayusin ng Diyos yan para hindi magkagulo. Paano niya inayos? The man will take the lead. The man should take the role of the leader. The man should take the role Mm. of a provider. Because yun ang definition ng father. Tingnan natin yung definition ng father. Naalala mo ba yun? Nandito yun. Yan, to. Yan. Pakibasa mga kat. Okay, wait lang, sir. Okay, father in Greek is pater. Father in Hebrew is Abba, which means source, sustainer, provider, strength. Vector. Yan ang totoong meaning ng father. Na siyang Mm. tawag natin sa Diyos. Na siyang gusto ng Diyos na itawag natin sa Kanya. Na ang meaning pala ay Abba or Abba. Na ang meaning Mm. pala sa English ay source o pinanggalingan. Sustainer, which means siya yung mag-continue, mag-provide ng lahat ng kailangan natin. Sustain. Mm. Para tayo mabuhay ng mahaba at malusog at malakas. Provider. Siguro niya na laging available ang pagkain natin. Kaya tuloy-tuloy, magtanim ka lang, tutubo ang halaman, ang palay. Magtanim ka lang, tutubo ang mga prutas, ang mga puno, tatayo lahat yan. Basta nasa tamang environment. Strength, naggagalingan ng lakas. Pag ubos na ang ating hope, ubos na ang ating pag-asa, miracle na lang hinahabol natin mula sa Diyos. Yun na ang ating tinatakbuhan, di ba? Pag yun Mm. nawala, pag yun nawala, putol na. Halos ang ating buhay. Pag naputol yung ating hope for strength, no? Nabigyan tayo ng strength. And protector. Yung father natin, ang ini-expect natin magpuprotekta sa atin, sa ating tahanan. Kaya dapat Mm. pag umuwi ang mga bata, pag umuwi ang tatay sa bahay, dapat ang pakiramdam ng mga anak ay security. Secured na tayo, nandito na si daddy. Andito na si tatay. Which means, pag naramdaman ng family members yun, that means, nakikita nila sa image ng tatay nila na sila ay napoproteksyonan. Hindi yung tinataguan nila sa tuwing darating. Nakuha mo, Kat? Mm. Hmm. Oo,
Tama. Okay? What else? Balikan natin uli yung sinabi ng Diyos sa babae. Dito sa rights. Yung rights to jointly exercise parental authority over the children. Kaya, ang pinakamabilis at simpleng explanation para walang stress sa pagbibigay ng o pagganap ng authority natin sa pagtuturo sa mga bata. Ang pinaka-simpleng explanation diyan, ayon sa design ng Diyos sa marriage, the man is the lawmaker. Siya dapat Mhm. ang magbibigay ng house rules. Okay? Ikukonsulta niya sa House wife, rules. yeah, house rules. Sa kanya magsisimula ang Mhm. house rules. Ikukonsulta niya sa wife niya. I-discuss nilang Oo. dalawa. I-discuss. Di ba? O, pahig ako dyan. Mhm. Pahig ako dyan sa house rules na yan. O, hindi ako pahig Mhm. sa house rules na yan. Bakit? So, mag-i-explain. Hindi ako Mhm. pahig dyan. Then, they will meet at the center. Then, nagkasundo na sila na ito na yung Oo. magiging house rule sa bahay. Mhm. Ano ang gagawin ngayon ni Mrs. Dahil madalas nasa labas si tatay, gumagawa ng pera. Siya ang magiging law enforcer. Mhm. Okay? Lawmaker ang tatay, law enforcer ang nanay, siya ang nag-amplify, siya ang nag-declare sa mga anak, ito ang rules ni daddy. Kasi mas takot ang mga bata sa tatay. 'Di ba? Mapapansin mo rin 'yan. Kasi Oo. mas malaki ang tatay, mas malakas, mamalo, 'di ba? Naka-embedded din sa personality ng mga bata 'yan eh, na matakot sa tatay, lalo na kapag ang tatay ay talagang ginagampanan yung tamang role sa bahay na may pagmamahal, kagaya ng dinescribe natin kanina. Mm. Hmm. Kaya kaya wala kang makikitang bata na sumasagot-sagot sa nanay. Bakit? Because may backup na tatay. Oo, oo. Okay? Eh pag walang backup na tatay, walang lawmaker, nanay lang yung lawmaker at the same time law enforcer din. Pwede siyang sagutin ng mga anak niya. Ikaw nga eh, si daddy nga, walang sinasabi. Ikaw pa, mami. Mm. Hmm. Kawawa naman yung nanay, no? Nagpupumilit magkaroon ng house rule sa bahay, pero may tatay na hindi naman ginagampanan yung role bilang lawmaker. Wala nagtatanggol sa nanay. Pag sinasagot-sagot siya ng mga anak niya, kapag hindi siya sinusunod ng mga anak niya, oh, Mm. magsusumbong lang yan sa husband niya. O anong gagawin ng husband? Di ba? Anong gagawin ng husband? Pakikinggan lang yung reklamo niya. oh, Mm. pwede rin kausapin Tama. niya yung mga anak niya. Kausapin niya yung mga anak niya, pero anong klaseng pag-uusap ang dapat sinasabi niya sa mga anak niya? So, ikaw nga, Kat, ano sa tingin mo ang dapat sabihin ng tatay sa mga anak kapag yung lawmaker at law enforcer at the same time ay yung nanay lang? Ano, kung nanay lang, eh, sundin niyo si nanay niyo. Mm-mm, mm-mm. What else? What else? Makinig kayo sa nanay niyo. Mm-mm. What else? Yan. Yan lang ang ano niya, kung yung lawmaker is si nanay at saka siya yung law enforcer na din. Enforcer. Oo. 'Di ba? Oo, So, walang backup, walang backup. tatayo na Oo. parang oo, magle-lead, 'yun, Yes. magle-lead ng family. Yes. Mm. Dadagdagan ko yung sinabi mo. Dapat Mm. hindi niya sinisiraan yung wife niya sa mga bata. Oo. Okay? Dapat pinapaliwanag niya sa mga bata na galing din sa kanya yung policy na yon. Oo, oo. Pag hindi ka sumunod, anak, mapapalo kita. That is your mommy. Follow your Mm. mommy. oh, pag hindi talaga nagsuporta din yung husband Tama. doon sa wife, lalaki din ang ulo ng mga bata.
no? Kaya challenge talaga ang pagiging magulang. Malaking challenge. Napakalaki ng challenge. Not only that, pinag-aaralan. Yes. Pinag-aaralan. Pinag-uusapan. Board meeting. Parang board Mm, meeting yan mm. eh. Oo, ang korporasyon, dinesign siya ayon sa design ng pamilya. Alam mo ba yun, Kat? Ang tatay, presidente. Ang nanay, Mm, vice president. mm. Kailan nagte-take over ang vice president? Pag wala ang presidente. Pag wala ang presidente. At anong ini-enforce ng vice president? Edi yung mga rules na inilabas ng presidente. Mm. Now, sino ang board members? The The, children. the children, mga bata, habang hilaw pa ang psychological, physical, and spiritual karakter ng bawat bata, ang maririnig mo lang laging policy dyan ay yung galing sa tatay. Okay? Kapag nagbigay ng policy yung tatay, kapag ginampanan yung kanyang pagiging lawmaker, pag yung mga bata dahan-dahan nang lumalaki, nagkakaisip, kailangan na natin sila i-involve sa decision, sa policy. Okay? Mm. Kagaya sa amin, simula nung mag-pandemic, nakita namin yung mga bata. Nakakulong sa bahay tayo, di ba? Pandemic. Mm. From sun up to sundown, hawak ang cellphone. Sabi ko, hindi na yata po pwede to na sobrang abuse na yung mata. Eh, madami na yatang pumutok ng mata eh, di ba? Marami na naputulan ng litid dyan eh. Mm. Hindi maganda yung effect sa bata eh. Kung the whole day, laging gumagana yung mata, moving yung mata sa mga nakikita. Kailangan ng pahinga yung mata din eh. So, nag-impose ako ng no cellphone from 3 p.m. to 7 p.m. Mm. Sapat ng oras yun para makapahinga sila. Umihirit pa nga yan eh, pagka in-extend ko eh. Pero pag sumuway sila, between 3 to 7, nahuli ko may hawak ng cellphone, ang penalty nila, additional hour the next day. Hindi ka hawak ng cellphone hanggang 8 p.m. Mm. Mm. So may penalty gano'n. Meron kami policy gano'n sa bahay. Which sinusuportahan ng aking wife after namin mapag-usapan. Minsan kahit naaawa siya sa bata, walang mahawakang cellphone, inahayaan ko naman manood ng TV. Mm. Nire-require ko nga magbasa ng Bible. Eh. Basahin mo itong chapter 1. Then ikwento mo sa akin pag uwi ko. Matulog sa hapon habang walang cellphone. Para nakakapahinga yung katawan ninyo. Para hindi naman after a few years, nagsasalamin na kayo. Di ba? Mm. Pagka Totoo. dinolerate natin lahat ng ginagawa nila, magiging abusado ang ating mga anak. Kasi wala tayong restrictions na binibigay. Okay? So, paano inayos ng Diyos yan? Para hindi kayo mag-away, magkagulo sa pagbibigay ng house rules. Eh di umpisahan sa tatay, followed by the mother, i-amplify sa mga anak. May boundary sila. Anong epekto niya sa mga bata pag laki? Eh, meron tayong mga law-abiding citizens na na-train sa bahay para sumunod sa batas. Okay, Kat? Opo, tama talaga, sir. Yan. Pasensya na, sir. Medyo mahina lang talagang internet ko, kaya medyo putol-putol on my end. Sayang. Di Hindi ba, ko, recorded naman to. So, pwede mong balikan sa ating video. So, apo, apo. time check natin is 3:24. Naku, overtime na naman tayo. Tingnan mo, di ba? Kulang lagi oras natin to discuss marriage. Yan ang topic na talagang pinaubaya ng Diyos sa tao, maintindihan natin. Kaya mo, they will just discover that ito ang system from the start. Kahit nga si Jesus Christ hindi niya kusang ino-open up yan eh. Basta sinabi lang niya, sa nabasa natin mga scriptural references before, hindi lahat daw ng tao ay kayang sumunod sa batas sa pag-asawa.
From the words of Jesus. Hindi talaga, as in, kasi karamihan Oo. naman talaga, may mga cases kami din dito na baliktad. Mm. Yun nga, yung babae, yung manager, Oo. provider ng family. Tapos Mm. karamihan din ng ano ko, kasi may case nga ako nung Friday, Mm. yung tatay, drug addict. Mm. Tapos parang nirereklamo niya dito sa akin na Mm. kaya daw siya laging wala din sa bahay. Kasi nga, sinasagot-sagot na siya, minumura na siya ng mga anak niya. Mm. So parang sa assessment ko lang din, base sa na tutunan ko sa mga sessions natin, sir, Mm. pag dysfunctional kasi si tatay, Mm. malaki yung possibility na magiging dysfunctional talaga yung family. Una sa lahat, bakit nagsumasagot na yung bakit minumura siya? Bakit wala ng respeto yung mga anak niya? Mm. Bakit nirereklamo na siya ng kanyang asawa? Mm. Kasi nga hindi niya magampanan yung pagiging Ama. ano yun, pagiging Mm. husband, a Mm. person that bonds family, yung parang gano'n yung Mm. realization ko lang din ngayon. Yes. The man who binds the family members. At hindi binigay na role yun Opo. sa babae. Doon yun kinabit sa meaning ng husband. Housebond. Mm. Kaya domino effect yan eh. Pag may isang hindi gumaganap ng trabaho niya ayon sa design, nature, domino effect. Talaga may side effect na hindi natin magugustuhan. Di ba? Kaya it's very important for every father to study being a husband and a father before pumasok sa marriage. Hindi dapat nauuna Mm. yung love. Ano dapat nauuna? Ito oh. Teka muna. Sino bang kung gusto ko na mag-asawa sino ba yung pipiliin ko? Pag-aaralan ko tong taon to, gusto ko siya maging asawa. Kasi may nakikita akong potential sa kanya maging mabuting nanay. Mm. 'Di ba? Mhm. Hindi yung nauuna kagad yung puso, yung attracted kagad sa physical features, attracted kagad. Hmm. Mm. Hindi naman bawal na ma-attract ka sa maganda. Hindi naman bawal na ma-attract ka sa mabango. Pero paganahin mo na muna uli yung utak after mong mapansin. Di ba? Mm. Paganahin yung utak. Teka muna, anong klaseng tao ba to? Tingnan ko nga. Kaibiganin ko nga muna to. Para makilala ko. Mahirap bang gawin yun? Mm. Hmm. Kaya lang, nauuna kasi lagi sa atin yung puso. Tapos magiging puson. No? Pababa kagad eh. Iniskip Yeah. yung iniskip yung utak eh. May sequence din yan eh. Alam mo ba? May sequence yung positioning ng ating katawan. Parang ito, mata. Di ba? Nasa taas yung mata, susunod ilong. Ano susunod? Bibig. Di ba? Kat? Mm. O, lahat na makikita mo na yummy ay amuin mo muna bago mo isubo. Dahil baka sirain. Tama, mali. Tama. Mm. May sequence, di ba? Kaya yung positioning, kailangan maintindihan din natin yan. Hindi lahat na makikita mo masarap, makakabuti sa katawan. Amuin mo muna Mm. bago mo gamitin tong bibig. Okay? May sequence yan. Mayroong purpose. Bakit ganyan? Kasi pwede namang mauna yung ilong sa taas. Di ba? Kung gustuhin Tama. lang, kung gustuhin lang ng Diyos, uunahin niya yung bibig dito sa noo. Pero hindi eh. Okay. So, nagkaroon tayo uli ng napakagandang araw ng usapan tungkol sa marriage and family relationships. Kat, can you share your feedback before we close? Opo, again, napakaganda ng mga discussion natin today. Medyo nagsisilang ako na pumunta ako dito ngayon sa office. Ang hina ng internet, putol-putol Mm, kanina yung linya mo po, sir. okay lang. Ang ganda pa naman kasi at least nakaka-express din ako nung mga
perception ko at saka Mm-mm. yung sa experiences ko sa work. Mm-mm. Tapos mas natuto ako din ngayon parang balikan itong right to jointly exercise parental authority over the children. Mas Mm. naging liwanag sa akin kasi talaga yung pagkakaintindi ko nito is um, both of them shall have shall exercise the Mm. parental authority over the child. Mm. Pero mas naging klarado sa akin na dapat si lalaki yung lawmaker Mm. and si babae ay law enforcer lamang. So the Yes. father again will always lead the family. Mm. So dahil dun sa binalikan natin na chapters kanina, Yes. Genesis, ano ba yan? Genesis 3 verse 16 16. Tama and po ba ako, 17. sir? Yes. Yes. Yan. So, mas naipaliwanag sa akin na mas klarado yung itong mga rights and obligation, rights ng spouses. And Yes. since kumbaga naipaliwanag sa akin, mas alam ko na ngayon pag may mga cases ako na mga family disputes, Mm. mas makapagbibigay siguro ako ng mas Tamang, klaradong advice, kasi wisdom ng Diyos yan tamang eh. payo din. Oo. Oo, Galing, oo. galing sa wisdom ng Diyos yan. Isa siyang gumawa ng marriage. Na kung, Kasi sa totoo lang, sir, mm, sa mga pre-marriage counseling sessions namin, parang mostly yung sinasabi namin, dalawa kayo, kayong dalawa, yung mm, may responsibility or rights to mm, discipline your children. yes. Tama naman yun na dalawa kayo, Mm, pero yung mag-rule over, yung magli-lead is the father. yes. Ako. Tsaka nararamdaman mo din yan eh. As a woman, as a wife, as a mother, ramdam nyo rin yan eh. Di ba? Ah, You oo. are expecting your husband to do something na kahit hindi nyo ma-explain, alam nyo siya yun. Siya dapat gumagawa nun. Oo. Tama? Di Tama. ba? Oo. Kaya nga nabuo yung statement na magpakalalaki ka, Oo. magpakatatay ka. Kailang, oo nga. Kailang may mga very empowered woman din, no, na ayaw din mag-submit ng self sa Mm, kanila, and especially dun sa mga babaeng siguro earning more mm, compared to their husbands. Parang feeling ko dun na pumapasok yung problema pag si babae yung mas may kay husband. yes. Oo. Baliktad na yung nangyayari. Oo, tsaka mararamdaman ng husband yung panliliit sa sarili. Yun, oo nga. Panliliit sa sarili. Tsaka feeling niya, madi-disrespect niya. Sa ayaw sa gusto niya, mararamdaman niya yun. Because something is malfunctioning. Hindi natutupad yung design ng produkto eh. Yun nga. Hmm. Now, naintindihan mo na. Opo. O, di ba? Ang sarap talaga i-discuss ito. Kung lahat sana buong Pilipinas ay mapakinggan itong ating tinuturo, pinag-uusapan. Mas magiging maayos ang pagtuturo ng ating batas sa pag-aasawa. Opo. So, maraming salamat ulit, Kat, sa iyong oras, sa iyong atensyon. Maraming At salamat po. yes, sana lagi mong bitbitin sa iyong pagtuturo ang ating mga napapag-usapan dito. Opo. Yeah. So, let's call it a day. See you again next week, Kat. Yes po. See you on Sunday, sir. Thank you. Yes. You're welcome. Once again, this is Dr. Angelo E. Passe, the founder and managing director of BCIDP Marriage and Family Center Institute Incorporated. Thank you and have a nice weekend with your family. Thank you. Same to you po.